Bakit bigla kang lumapit ng ganito? Ano bang iniiwasan mo? Natatakot ka ba sa akin? Natakot lang ako na baka lumapit ka ulit sa akin at napilitan lang akong muling makomplikado sa'yo. Hindi ba't pinakaayaw mo na ako'y nakikialam sa'yo? O baka naman, lumapit ka dahil nagustuhan mo na ako. Kenzo! May isang dokumento dito. Kailangan pirmahan mo. Kenzo? Assistant Xiao, may girlfriend ka ba? Meron naman. Kahit abala sa trabaho, may oras ka pa rin para magkaroon ng girlfriend. Kenzo, hindi mo ba planong i-assign ako overtime ulit? Sobrang dami na ng trabaho ko. Sobrang taas na rin ng workload ko. Hindi ko na nakakasama ang girlfriend ko. Hindi ko balak i-overtime ka. Gusto ko lang itanong, mahal mo ba ang girlfriend mo? Siyempre, mahal ko siya. Ang pagmamahal, ano bang pakiramdam? Ang pagmamahal? Anong pakiramdam? Hindi ko rin mapaliwanag. Pero, kapag nakikita ko siya, natutuwa ako. Kapag hindi ko siya nakikita, naiisip ko siya. Kapag may nangyari sa kanya, labis akong nag-aalala. At saka, lagi kong gusto na kasama siya. Lagi kong gustong kasama siya. Meng Xiaoyan. Kenzo, may isa pa akong bagay. Kapag sinasabi ko ang nararamdaman ko, ang taong iniisip mo sa isip mo, ibig sabihin, maaring gusto mo rin siya. Ikaw. Kenzo, bukas, kunin mo ang bonus mo sa counting. Pagkatapos malinis si Kinshin Dang, pahinga ka ng isang buwan. Salamat, Kenzo! Yeah! Ngayon, si Meng Xiaoyan, puro divorce ang iniisip. Kailangan ko siyang pigilan sa ideyang yon at mapasigla muli sa akin. Dati, mahilig siya sa mamahaling gamit. Gusto ang pinakabagong Hermes na bag. Siguro, magugustuhan niya to. Ate, hindi ko alam kung anong gusto mo, kaya binili ko na lang lahat ng iba't ibang bagay. Lahat ito ay regalo para sa akin? Salamat sa pagtanggal ng bigat sa puso ko. Hindi yung malaking bagay. Walang dapat ipag-alala. Kung alam ko lang, dapat binili ko na lahat ng bag sa tindahan ito. Lahat. Kuya, pakulan mo ako. Kuya, ano ba yung binili mo? Wala naman. Hindi ba't Hermes to? At bagong modelo pa. Ito ba para sa akin? Kuya, bumili ka ng bag para kay ate? Bibigyan ako ni Kenzo ng regalo? Ako... Kuya, ikaw rin bumili ng regalo para kay ate? Ikaw rin? Kangyan, ikaw rin bumili ng regalo para kay ate? Ito lahat? Ikaw ang bumili? Kuya, hindi ko sinasadyang mas marami akong binili kaysa sa'yo. Nagkakamali lang kayo. Ang bag na to, regalo ito para sa kasamahan ko sa trabaho. Tama nga. Walang dahilan. Bakit bibili pa si Kenzo ng bag para sa akin? Nahuli yung puso ng kalawang kuya. Ngayon pati si Kangyan, nahulog din sa kanya. Ang babaeng ito, talagang marang manloko. Oy, sandali! Saan ka pupunta, Wanwan? Meng Xiaoyan? Ayoko sa'yo! Noon, sinadya mo lumapit sa akin. Para gamitin ako at lapitan ng kuya ko at ay planong kapamagan sa kanya. Ngayon, nahuli mo pa lahat ng tao sa pamilyang Ken. Ako, ayoko sa'yo! Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako, paano mangyayari na masaktan ng pamilyang Ken? Lahat sila nahulog sa panila ng masamang babaeng ito. Kasalanan ni Meng Xiaoyan ang maldita. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mabigo ang plano ko. At wala pa ang pangmatagalang ticket ni Kinhuan.
Kasalanan mo yan dahil bobo ka! Hindi mo malang maalis ng maayos ang WeChat chat records. Pero, pati ang papa ko natalo rin sa kanya. Talagang ang hindi basta-bastang babaeng ito. Tignan mo, sino yun? Oh, tignan mo, sino yan? Kin Juan? Ah, Gising ka na? Aze? Sushi J? Anong balak ninyo? Hindi siya sumasagot. Hindi rin natin alam kung nasan siya. Talagang nakaka-stress. Kuya, siguradong walang mangyayari sa kanya, hindi ba? Tumahimik ka nga. Mr. Kin, dinala nila Aze at Sushi J ang kapatid mo sa abandonadong warehouse ng Kin family. Si Sushi J at Aze, ang dalawang tarantadong to, nandito pa rin para guluhin ang pamilya natin. Kuya, dali na, ililigtas na natin si ate. Ang abandonadong warehouse ng Shu ay sakop ni Kinlaw. Kahit nasa bilungguan siya, ang lahat ng alarm at surveillance na iniwan niya sa warehouse ay aktibo pa rin. Kung dadalhin ko ang mga bodyguard ko, masyadong marami. Agad itong mapapansin ni Sushi J. Pero kung kakaunti lang, baka hindi sapat din. Laban sa champion na si Sushi J sa Santa. Ano ngayon ang gagawin natin? Panoorin na lang ba natin na inaabuso si Wanwan? Walang paraan para iligtas siya? Ako nang pupunta. Anong balak ninyo? Kasama ang papa ko, pinagplanuhan namin ito ng maraming taon. Halos magkuha ko ng Kin Group. Kung hindi dahil niloko tayo ng kuya mo, syempre, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ang Kin Group, hindi sa'yo. Ito'y para sa pamilya Ken. Para sa kuya ko. Mga hayop kayo! Kayo sa pamilya niyo, ang alam niyo lang, ay kumain, uminom at magpakasaya. May nagawa ba kayo para sa Kin Group? Ha? Bakit dapat ikaw ang may Kin Group? Huwag mo na siyang pakialaman. Putulin mo na lang ang isang daliri niya. At ibigay kay Kinzo. Kung tinatanggap pa rin siya bilang kapatid ni Kinzo, may makukuha tayong benepisyo. Aze, ang lupit mo naman. Sa ex mo, ganun ka kalupit? Aze, bakit mo ginawa to sa akin? Pinahal kita ng matagal. Bakit ka nakipagsabotan sa kanya para saktan ako? Sino bang nagpaiwan sa'yo sa akin? Kung ikakasal ka sa akin at naging bahagi ako ng Kin family, gagawin ko ba sa'yo to? Kung alam ko lang ng ganito ka, hindi sana ako nakipagrelasyon sa'yo noon. Sayang, huli ng pagsisisi. Hawakan mo siya. Ako nang kikilos. May dumating. May dumating. Bantayan mo siya. Titignan ko lang kung sino. Sige. Kinzo! Ang lakas mo naman! Nag-iisa ka lang pumunta. Kinuan! Tignan mo, gaano katindi ang kuya mo. Perfect timing! Kung hindi babalik ng kuya mo ang kumpanya sa akin, paiiwanan ko siya na personal na makita ang kanyang kapatid na nagdurusa. Kuya, huwag mo kong pansinin. Umalis ka na. Huwag kang lumapit! Kung lalapit ka, papatin ko siya! Pakawalan mo si Sushi J! Kinhuan, hindi mo alam tama at mali. Palagi ka nagkipagtunggali ka sa akin sa Kin House. Hinahawakan mo siya parang takutin ng kuya niya. Bakit? Akala mo ililigtas kong buhay niya? Hinahawakan mo siya parang takutin ng kuya niya. Bakit? Akala mo ba na ililigtas kong buhay niya? Dahil nga narito ka, kayong dalawa, hindi ba para iligtas si Kinhuan? Pumunta ako dito para lang hindi masagan ang aking interes. At saka, sabi ninyo, kayong dalawa ay ginagamit si Ken Juan para makuha ng pakinabang sa Ken House. Bilang misis ng Ken House, hindi ko hayang maalis ang aking mga pag-aari. Mensaw yan. Ang talas ng babaeng to! Ah! Kinsong, hindi niya iniintindihan kapatid mo. Ikaw ba? Wala ka rin pakialam? Ano ba talagang gusto ninyo? Meron akong 15% share sa kumpanya. Gusto kong ibigay mo sa akin yun.
Hindi mo hawak ang kapatid kong babae. Ngayon, inaapakan ka na ng misis ko. Wala kang anumang laban. Ano bang pananakot mo sa akin? Parang iniisip niya sa akin, pinaghiwalay sina Sushiji at Aze. Umayos ka! Tama. Si Kinuan ay nasa kamay ko. Maaaring isa lang ang kunin ko na pakinabang at umalis. Kinzo! Ganun! Gusto ko lang ng 10% ng shares. Ibigay mo agad sa akin at bumili ka rin ng ticket papuntang abroad. Garantisado kong palalayain si Kinuan tapos aalis agad at hindi na babalik. Aze, bakit ka tatakbo mag-isa? Aze, bakit ka tatakbo mag-isa? Biniliktad ka na ni Madam Kin. Ano bang magagawa ko? Tingnan mo ang sarili mo, galing ka sa laban at ang pagkatao mo, isa ka talagang basura. Nakipag-collab ka sa Sanggago. Ngayon, wala ka nang makukuha. Aze, kung tatakbo ka mag-isa, maniniwala ka ba? Isasama kita sa kamatayan! Biniliktad ka na ni Madam Kin. Tulad ng sabi niya, isa ka talagang basura! Putang ina mo! Kinuan, ayos ka lang ba? Ayos na po, kuya. Ibigay mo ang lubid. Itatali ko sila. Tapos tumawag ka ng pulis. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka! So yan! Ate! Zoyan! Ate! Magaling ka, ha? Pero hindi ka immortal. Natalo din kita! Hindi mo ako matatalo! Kinuan, tumawag ka ng ambulansya at ng mga pulis! Zoyan! Zoyan! Mamamatay na ba ako? Mukhang nakanak mamatay sa kutsilyo ng iba. Zoyan, bilisan mo! Kaya mo pa yan! Hindi pwedeng pumasok ang mga kamag-anak. Kuya, sisigurahan niyo pong iligtas si ate, hindi ba? Magiging maayos lang siya. Kuya, Walang problema. Siguradong magiging maayos siya. oo. Doc, kumusta na siya? Ligtas na ang pasyente sa panganib sa buhay. Pero hindi pa siya gising. Sandali na lang, pwede na kayong pumasok para makita siya. Salamat, Doc. Kuya, ayos na. Ayos na. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana naging ito si ate. Kinuan, umuwi ka na muna para magpahinga. Ako ang magpapantay muna sa ate mo. Pero gusto ko rin. Makinig ka. Kuya, kung magising si ate, kailangan mo sabihin sa akin. Bakit hindi ko napansin noon na sobrang payat at late mo pala? Zaoyan, hindi ko rin pala magagawang lahat. Kasalanan ko, hindi ko maprotekta ng sarili kong kapatid. Kailangan mo pang kumilos palagi. Pagising mo, may sasabihin akong mahalaga sa'yo. Gusto kita. Huwag na tayong maghiwalay. Zaoyan, gumising ka na. Gising ka na. Gising ka na. Kumusta? Masakit ba sugat mo? Kung masakit, huwag mong tisin. Ang lakas mong humawak, ang sakit. Pasensya na. Kenzo, masaya kong nakita ka. Zaoyan, may sasabihin ako sa'yo. Huwag na nating... Ate! Kuya! Ate! Ha? Ate! Gising ka na! Ate! Gising ka na! Ate! Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Masakit pa bang sugat mo? Wala na. Ayos lang! Mabuti naman! Sobrang sakit sa amin na makita ka nasaktan! Oo ate, mas mabuti pang ako nasaktan kaysa sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Talagang ayos lang ako. Kailangan mong gumiling agad.
Ang hirap palang magpahayag ng nararamdaman. Kenzo, ayon sa utos ninyo, nakipag-usap na ako sa abogado. Isusuko namin sila Shushije at Aza sa kaso sadyang pagpatay. Mabuti, dapat nilang pagbayaran ang pinakamapinsanang kaparusahan. May isa pang bagay, sa susunod na linggo, may auction ng antigong kagamitan sa lungsod ng Beijing. Naaalala ko, sa pagkakataong ito, ang bida sa auction ay ang bagong inilabas na Shangxi Jade Pendant, hindi ba? Tama! Shangxi Jade Pendant, simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ang kahulugan ng pendant na ito ay perpekto para sa panliligaw. At sa auction na ito, ang taong palaging humahadlang sa akin ay malamang ay hindi lalabas. Sasamahan ko ang misis ko. Ihanda mo na ang kanyang gown. Opo. Oo. Yung mga shareholders na dati nakatayo kay King Love, naibalik na lahat ng shares, hindi ba? Opo. Lahat ng natitirang issue ay nalutas na. Sige. Ayusin mo na kung ilan ang shares at assets ko. Opo. Hindi pa tayo maghihiwalay sa ngayon. Kailangan pa ng Gin family ng maraming aayusin. Sige, kapag naging stable ng kumpanya, maghiwalay na tayo. Sabi ni Assistant Shaw kanina, lahat ng problema sa Ken Company ay nalutas na, kaya mukhang gusto na makipaghiwalay sa akin ni Kenzo. Kung totoong maghiwalay kami, medyo malulungkot ako, ngunit mabuti naman siyang tao. Bahala na, hindi maganda kapag pinipilit. Isa lang itong kwintas. Sapat na itong panliligaw, may sincerity pa. Kung idadagdag ko pang lahat ng yaman ko, dapat sapat na. Teka, ako na. Hindi na kailangan, likod ko lang ng sugatan. Ayos lang naman ang kamay ko. Malit ang bagay lang ito, kaya ko na itong mag-isa. Asawa ko. Huwag mo na akong tanggihan. Halika. Bakit hindi ko napansin dati na ang ganda mo pala? Bakit ako tinitingnan ng ganito? Baka gusto niyo makipaghiwalay? Palagi mo kong tinitingnan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Nahuli na ako. Maghintay ka na lang. Paglabas mo ng ospital, dadalhin kita sa isang auction. Pagkatapos ng auction, saka ko sasabihin. Sa auction? Anong bagay kay Kenzo? Sige, papayag ako. Ang ganda mo ngayon. Salamat. Huwag kang gumalaw. Ang buhok mo. Dumikit sa labi mo. Yung ganitong pakiramdam ng kaba, nandito na naman. Mas mabuti siguro kung makipagwalay na ako. Malayo kay Kenzo para mawala ang kaba. Tara na. Ay, narinig mo ba? Sa auction ngayon, si Ming Zhao yan ay sasama kay Kenzo. Ang babaeng ito, si Ming Zhao yan, walang hiya talaga. Dati, pinaghirapan niyang pakapasok sa kama ni Kenzo. Ngayon naman, walang konsensya na dumikit sa kanya at isinama pa sa auction. Kung hindi siya, ang dapat ikasal kay Kenzo noon, dapat si Meng Meng. Pero nakalipas na yon. Meng Meng, mabuti kang tao. Kung akong nadami sa arranged marriage, ipapakain ko sa ng balat niya. Hintayin mo lang. Sa auction ngayon, siya kong painggitin si Ming Zhao yan at ipaparamdam sa kayang galit ko. Mr. Ken! Mr. Ken! Mr. Lee, matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Ken! Oo, matagal na, Mr. Wang. Ano ang pinagkakabalahan mo kamakailan?
Gusto kong pumunta doon at tignan ang mga exhibit. Huwag kang lalayo. Bakit parang pare-parang mga exhibit na ito? Nasaan mga gamit ng pamilya ng general? Ang siyang si jet pendant. Ito ay binigay ng aking ama sa aking ina. Tanda na ka ng pagmamahalan. Hindi ako maring nagkamali. Ang mga bagay na ito ay mula sa pamilya ng general. Bakit ito napunta rito? Baka ang mga bagay sa mundong ito ay may kaugnay sa aking mundo. Anong koneksyon nila? Miss Ken. Miss Ken, nakikita ko kung gaano ka seryoso sa pagtingin sa mga exhibit na ito. Siguradong marami kang alam tungkol sa mga antigong Jedi, ba? Ikaw ang misis ng pamilyang Ken. May karasan at alam ng marami. Ang mga bagay na ito ay mga bagong tuklas na kayamanan kahit ang mga historiador at hindi rin ito malalaman ni Ming Zhongyan. Pero batay sa pagkakilala ko sa kanya, ayaw niyang mapahiya kaya siguradong magsisinungaling siya. Sasabihin kilala niyang mga ito kaya huwag mo na ipagdalawang isip. Mrs. Ken, ang mga antigong Jade na ito ay may mahabang kasaysayan. Tanging ang tunay na mayamang pamilya o may pinag-aral ng pamilya ang nakakaunawa ng mga ito. Mrs. Ken, matagal na kayo mag-asawa ni Mr. Ken, kaya normal na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang mga bagay na ito, talaga mo medyong may alam ako. Oo, talaga ba? Kung ganoon, Mrs. Ken, dahil alam niyong mga ito, bakit hindi niyo ikwento sa amin kung saan nanggaling ang mga ito? Oh, Ginoong Wang. Nandito na pala kayo. Narinig ko na matapos ninyong matagpuan ang mga Jade na ito, palagi ninyong pinag-aralan ang kanilang pinagmulan. Kumusta na ang mga progreso ninyo? Natagpuan ko na ang kabuuan ng kaalaman tungkol sa mga Jade na ito. Pagkatapos ng auction na ito, ipapaliwanag ko ng mabuti sa lahat ang pinagmulan ng mga Jade na ito. Sige. Kung ganoon, Mrs. Ken, dahil alam niyong mga ito, bakit hindi niyo ikwento sa amin kung saan nanggaling ang mga ito? Bukod sa akin, may iba pa pala nakakaalam ng pinagmulan nila. Mrs. Ken, sabihin niyo na, palagi niyo itinatago, hindi ba maaaring hindi niyo talaga alam ang mga antigong ito? At para mapanatili ang reputasyon, sinusubukan niyong nilangin kami? Ang Shanxi Jet Pendant ay mula sa panahon ng Silangang Tang, isang general na nagangalang Meng Yan ang nabigay sa kanyang asawa bilang tanda ng pagmamahalan. Ang bagay na ito ay napunta sa kanyang anak na babae na siyang unang babaeng general na Silangang Tang. Ang mga exhibit dito ay galing sa tahanan ng General Meng. May ilan ay pamana pa. May ilan ay regalo mula sa emperador. Ang sinasabi niya ay kapareho ng resulta ng aking pananaliksik. Talagang alam niya ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Bakit kayo natatawa? Mrs. Ken, ang galing mo namang mag-imbento. Ang mga Jade na ito ay bagong natagpuan lang kamakailan. Wala pang nakakalam sa mundong ito kung saan sila nagmula. Pero ikaw, alam mo pa rin. Kami naman, puro lang ang mga sinasabi sa'yo. Pero ang tapang mo namang magpanggap. Pasensya na, Mrs. Ken. Nagbibiro lang kami sa'yo. Hindi ko akalain, ikaw pala ay mag-iimbento ng ganitong kwento. Para lang mapanat lang yung reputasyon. Sino may sabing nag-iimbento siya? Mr. Wang! Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ay sinabi niya ay totoo. Ang mga Jade na ito ay talaga namang galing sa kamay ng unang babaeng general sa Silangang Tang. Paano to posible? Sa wakas, talaga namang alam ni Mrs. Kim kung saan napuntang mga Jade. Kung ganoon, paano pala nagawa ng katatawanan at pagdududa sa kanya? Siguro, gusto na nila mapahiya si Mrs. Ken. Pero nangyari, sila pang napahiya. Mrs. Ken, paintulutan niyang humingi ako ng tawad sa inyo para sa aking mga kaibigan. Hindi na sinasadya na saktan kayo. Ikakwenta ko ba na si Ming Zhen pumigil sa akin na mapangasawa si Kenzo? Pero si Kenzo ay hindi naman pumapayag nun sa kasunduan. Hindi na bale. Hindi ko papayagan na tingnan ako ng beto sa mata ng iba. Pero, noon, ako at si Mr. Ken ay malapit na magpakasal. At si Mrs. Ken, bigla na lang siyang umakyat sa kama ni Mr. Ken. Hindi makapaniwalang kaibigan ko. Sila ay pinagtatanggol lang ako. Anong kasunod sa pagpapakasal? Wala akong anumang alaala tungkol doon. Ang pagpapakasal ni Mrs. Ken kay Mr. Ken ay isang maling akala. Dito, narinig ko na hindi ko akalain si Mr. Ken at Miss Sue ay malapit na magkasunduan. Ang ginagawa ni Mrs. Ken ay para bang pinaalis ang tunay na may karapatan. Kahit ang kaibigan ni Miss Sue ay tutol kay Mrs. Ken. Kung kaibigan ko lang naloko, hindi ko na siya palalagpasin.
Mrs. Ken, talaga namang hindi na kita sinisisi noon. Gusto ko pa rin kayong pagpalain ni Mr. Ken. Pero gusto ko rin patawarin yung kaibigan ko sa pagtatanggol sa akin. Hanggat hindi ipinapakita ni Kenzo na ikaw ang kabit, magpapatuloy na itong pangungutya. Ngunit si Kenzo ay galit sa'yo. Paano niya maiwas ang sitwasyon? Hindi mo pwedeng pakialaman ng misis ko. Mr. Ken, bakit nandito si Kenzo? Ayos ka lang ba? Sabi ni Mizu, naggusto niya sana makipagsundo sa'yo at ako ang sumisira sa plano ninyo. Mr. Ken, hindi yung ibig kong sabihin. Miss Zhu, totoo ang iyong ama ay humingi sa akin ng isang kasunduan. Ngunit agad ko itong tinanggihan. Kailan ba natin naging tiyak na magpakasal at pinag-usapan pa ang kasal? Sa wakas, hindi na pumayag si Mr. Ken sa kasunduan. Kung ganon, si Miss Zhu kanina, paano niya nasabing hindi na niya sinisisi si Mrs. Ken? Meng Meng, hindi ba sabi mo na si Mr. Ken ay nagkipagsunod sa'yo sa papapakasal? Ano ba talaga na nangyayari? Ang nangyari kanina, Miss Zhu, ay seryosong nakaapekto sa reputasyon ng aking asawa. Tiyak nakakausapin ko ang iyong ama ng maayos. Huwag mo nakausapin ng aking ama. Pasensya na, Mr. Ken. Ang tungkol sa pagpapakasal ay dahil sa aking kayabangan. Nagsinungaling ako. Patawad po. Ang dapat mong hingan ng tawad ay ang aking asawa. Pasensya na, Mrs. Ken. Miss Zhu, tandaan ang aral ngayong araw. Kung muli kong marinig na may nangungutya sa aking asawa, hindi ko ito palalagpasin. Magpapawalang bisa na kami. Bakit pinoprotektahan pa ako ni Kenzo? Sandali! Master Wang, may problema ho ba? Mrs. Ken, curious lang ako. Paano mo nalaman ang mga pinagmulan ng mga Jade na ito? Paano ko ba ipapaliwanag? Sasabihin ko ba na ako ay si General Meng? Ako... Ganito. Basta sasabihin mo lang sa akin kung paano mo nalaman ang pinagmulan ng mga Jade na ito. Ipapasa ko ang Shangxi Jade Pendant sa iyo, Mrs. Ken. Talaga? Mr. Wang, hindi ba delikado yun? Anong delikado? Isa lang itong piraso ng Jade. Ipinapasa ko na sa iyo. Pero kung binigay mo ang pendant, ano naman ang may bibigay ko? Salamat, Mr. Wang. Sa totoo lang, malalaman ko talagang pinagmulan ng pendant na ito. Ito ay dahil... Ako inaapo ni General Meng. Alam mo naman, ang apelyido ko rin ay Meng. Hindi ko man nakita ang mga Jade na ito mula sa mga nakakatala sa aming pamilya, kaya ko lamang nalaman ang pinagmulan nila. Ikaw ay inaapo ni General Meng? Kahanga-hanga. Kahanga-hanga talaga. Sayang lang, si General Meng sa murang edad pa lamang namatay na sa digmaan. Namatay sa digmaan? Ito ang tala tungkol sa akin. Sige na nga, mas pipiliin kong ako mismo ay mamamatay sa digmaan kaysa mamamatay sa kamay ng aking pinakakatiluang vice general. Sinuri ko na siya dati. Hindi talaga siya inaapo ni General Ming. At higit pa rito, talaga namang pagkatapos ko mawalan ng malay, nagbago siya. Talaga bang siya pa rin ang dating Meng Xiaoyan? Kahit na siya nga ba ang dating Meng Xiaoyan, ang pinakamalaga ay ang kasalukuyang siya ay aking minamahal. Isang linggo akong naghintay para lamang gamitin ang pendant na ito sa pagpapahayag ng aking damdamin. Ngayon ay nauna na ang matanda sa pagbibigay nito. Hindi na pwedeng maghintay. So yun. May isang napakalagang bagay akong nais-paalam sa'yo. Pagkatapos ng auction, tutungo na si Kenzo para i-file ang diborsyo. Ako? Kuya! Sundan mo ko. Xiaoyan. Alam ko, natapos na lahat ng problema sa Ken family. At gusto mo makipag-iwalay sa akin. Bakit mo iniisip yan? Ano? Ano diborsyo? Kuya, bakit mo naman gusto makipaghiwalay? Napakabait naman ni ate. Tama kuya, kakatapos lang niya iligtas ang kapatid natin at nais mo na siyang iwan. Sobra ka na! Tama, kuya. Kahit ang ginamit niya ko dati, galit ako noon. Pero ngayon, napagtanto ko na, talaga namang iba na si ate. At siya tumulong sa ating pamilya Ken sa napakaraming bagay. Kaya huwag mo na siyang iwan, ha? Hindi ko... Kuya! Kung iiwan mo si ate, sumaman lang kami sa kanya. Kami rin! Sasama sa kanya! Huwag kayong makialam.
Hindi ko pa sinabing... Ate, huwag natin siyang intindihin. Sa huli, tayong pamilya. Kuya, kung talagang maghiwalay ka kay ate, dadalhin mo lang sarili mo. Kayo... Ano ka ba? Hindi ako... Hindi ko sinabi. Sino bang may sabing gusto kong makipag-divorce? Hindi ka makikipaghiwalay? Hindi ko sinabi na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Zawian, gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita. Huwag mo akong iiwan. Manatili ka sa pamilyang Ken at ipagpatuloy ang pagiging asawa ko. Ayos ba? Seryoso ka ba? Dati, ang bahagi ng kumpanyang Ken at ang aking mga ari-arian ay ang pinakamahalaga sa akin. Pero ngayon, gusto kong ipagkaloob ang lahat sa'yo. Dahil sa akin, wala nang mas mahalaga kaysa sa'yo. Itong pendant na ito, gusto ko ring mabili at ibigay sa'yo. Ngunit hindi ko inaasahan mauunahan ako. Narinig ko ang pendant na ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Zawian, ito rin ang nais kong sabihin sa'yo. Kaya, handa ka bang tanggapin ako? Gusto ako ni Kenzo. Gusto kong makatik na isang bagay. Ano yun? Ayaw mo ba talaga akong iwan? Kung sasabihin kong nagusto kita, masaya ka ba? Kapag nahawakan kita, nababahala ka ba sa puso mo? Ate! Mahal mo talaga siya! Kaya, gusto mo bang manatili? Gusto ko. Napakagaling! Asawa ko. Mula ngayon, lahat na sa pamilyang Ken ay sa'yo na. Ako rin ay sa'yo na. Pero, may isang bagay akong gustong matiyak. Ano yon? Kapag hinawakan mo ko, talaga bang nababahala ako sa puso mo? Nakakakilig!